Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nabigla ang lahat. Kapapasok lang, VP Sara Duterte pinagre-resign na. Former PRRD rumisbak na. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos, ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin ito pong mga atake nila kay Sara Duterte. Sa mga achievement ni Sara Duterte ay inaatake po nila at ginagawan po ng mga fake news. Actually, panay fake news lang naman po ang atake talaga nila kay Sara Duterte. Pati po yung confidential fund, wala naman po silang atake. Speaking of confidential fund, lumabas na po yung COA year-end report at napakalinaw po, no? Pinature pa po to, pilit pong pinipiga ng Philippine Star. Kunwari, may anomalya, pero binasa ko po yung article ng Philippine Star sa kasawiang palad, no? Yung pong hinihintay nila, matagal na nila hinihintay, buhat po na nagsimula sila sa COA. Yan, yung sinabi po nila yan na sana yung COA imbestigahan, naglabas na po na year-end report. Sa kasawiang palad ng mga detractors ni VP Sara, wala pong nakitang anomalya ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA sa confidential fund ng Office of the Vice President. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa informasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Ito po, pinagre-resign po nila si VP Sara. Ito po ang pinaka-nakakatawa po talaga. Bakit po nyo pagre-resign yung Vice President? Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige nga po. Ang Vice President po, hindi po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. No? Kung palpak po ang pagpapatakbo ng administrasyon sa Pilipinas, aba hindi po Vice President ang dapat ang magre-resign. Ang dapat pong magre-resign kung palpak po. Ha? Kung palpak po yung Vice President, yung administrasyon, bakit Vice President? Hindi ba? Hindi ba dapat ang magre-resign yung President? Ngayon lang po ako nakarinig na mag-resign yung Vice President. So, hinanap natin, ano ba katwiran ng mga to, no? Ito po, ang dami po nakapormang ganito ngayon, resignation, Sara C. Duterte. Yan po ang kanilang panawagan. Ito po ang sabi ng isa, my wish for 2024. Same po ibig sabihin, pinakakalat po nila to. Pinakakalat nila to na gusto nila mag-resign. Hindi na po dati DepEd Secretary lang. Hindi na po bilang DepEd Secretary, kundi bilang Vice President. Okay lang yung pinagre-resign mo bilang secretary ng DepEd. So yan mga kababayan, halatang halata talaga sila no na di ba inuna nila si si Pulong, di ba? Si Baste mga kababayan ng City Mayor ng Davao City. Di ba? Ginigipit nila. Si Tatay Digong ginigipit din ngayon, ano pa? SMNI. Matapos nilang pagtripan, trip lang ba ito? Kasi nga 'di ba, baka mga hype pa. Baka trippings lang ito mga kababayan. Pinagtritripan po nila ang mga Duterte ngayon. At ngayon nga po mga kababayan ay si VP Sara na po ang kanilang tinatarget naman. Nako po. Magtagumpay kaya ang mga ito? May nag-comment nga po baka pag ginawa nila yan, talagang magkakagulo na ang Pilipinas. Hindi, may katwiran Pero yan, binoto yan ng 32 million, mas mataas pa po ang boto kaysa dun sa presidente mo, no? Ikaw na nagpapa-resign.
mas malaki pa po yung boto niyan sa presidente mo. Bakit mo pagre-resignin? Ito po ang kanilang katwiran. Bakit dapat mag-resign yung Vice President ng Pilipinas? Vice President po, traditionally, wala po nananawagan na mag-resign yan. Kasi traditionally, ang Vice President ay tagahalili lang ng presidente. Pag may nangyari sa presidente, may namatay na presidente, marami na po nangyari niyan. Namatay si Manuel Quezon, naging presidente si Osmeña. Namatay si Manuel Rojas. Sino ba pumalit kay Rojas? Si Elpidio Quirino, no? Elpidio Quirino. Okay. Bakit nyo pagre-resignin? Ito po ang mga katwiran nila. Ayon kay Mr. Win-Win Situation, my wish for 2024 is VP Sara Duterte to resign. Pucha, wish mo lang. Wala kang binigay na katwiran. Talaga mga bobo talaga. Pasensya na po kayo ha. Yan po ang mga natiran tagapagtanggol ni BBM. Kaya nga nag-import na eh. Kaya nga dinadala na sila Rendon eh. Kasi po, wala talaga eh. Wala talaga mahihita sa mga tagapagtanggol eh. Oh, mga kababayan, si Rendon, di ba? O, at saka si yung isa, may napanood ako kahapon lang ha, si nung pangalan nitong vlogger na ito. Ginagamit niya rin ngayon si Baron Geisler. Aba, matitino pala yung mga kinukuha nila, no? Para siraan yung mga Duterte. Oh, si Baron Geisler, mga kabayan, no? Chris Ulo, yon natumbok mo. Si Chris Ulo ay ginagamit itong si Baron Geisler, mga kababayan, para siraan ang mga Duterte. Sabay daw silang magpa-drug test ni Baste Duterte. Nako. Talagang si Baron Geisler pa talagang inanin nyo, ha? Wish niya daw. Wish niya daw na mag-resign si VP Sara. Kaya, pagbigyan yung wish, bakit mo naman na-wish? Wala namang epekto talaga. Ano ngayon kung mag-resign yung Vice President? Presidente ang... talaga ito mga to. May katwiran pa yung mga ano. Alam niyo po, natatangahan ako kasi yung panawagan nila dati ng mga dilaw na Duterte resign. May katwiran po yun eh. Bakit po? Pag nag-resign si Duterte, uupo si Leni. Yan yung pinuno nila. Pag nag-resign si... mga bugok talaga. Kaya talaga wala ka makita ngayon. Nakakatawa pong kalaban to. Dati nag-iinit una, hindi sila nagpapakilala mga tao. Wish niya lang mag-resign. Ano mahihita nyo? Halimbawa, ano mahihita nyo kung magre-resign si Sara Duterte? Madadagdagan ba yung powers ni Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos na nga, ang pinakamakapangyarihan. Mag-resign o hindi si Sara Duterte, walang epekto yan dahil kontrolado ni Bongbong yung gobyerno. Kung palpak ang pamumuno niya sa gobyerno, wala pong epekto yan kay Sara Duterte, lalo na ngayon. Di ba? Kahit pa mag-resign, mga bugok, mga big bugok talaga. Ayan, bubuksan ko na nga uli. Ang hirap pala ng ang hirap ng nagsasalita. Kung wala akong nakikita nagsasalita, mukha rin akong tanga. 1,000 nga nanonood, wala naman ako nakikita. Hayaan nyo na yun. Hindi po ba nakakatawa yun? Kaya, buti pa yung dilawan mag-isip eh. May pakinabang sila. May pakinabang po sila kung magre-resign si Tatay Digong noon kasi si Leni Robredo magiging presidente. Ngayon, pag nag-resign si Sara Duterte, mapapalitan ba si Bongbong Hindi ko maintindihan. Ano po mangyayari? Wala lang. Bakit kayo nananawagan? Gaganda ba patakbo ni Bongbong Marcos kung magre-resign si Sara Duterte? Mas mapepeste nga kayo dahil mag-all out na si Sara Duterte. Mahina talaga itong mga kokote, no? Yun ang napunan natin, no? Humina ang kokote. Okay, isa pang dahilan. Ito po, nakakatawa itong mga to eh. Marcos makapili. Kasi siya ay oportunista. Bakit oportunista? Incompetent. Incompetent? Number 1 yan, huy! Huy! Number 1 si Sara Duterte. Huy! Hindi mo ba naintindihan yung number 1 ka? Paano naging incompetent yung number 1? Number 1, hindi, dito yung binasa ko. Naawat ako ng misis ko. Mahirap. Nahirapan talaga ako pag may misis ako rito eh. Inaawat ako eh. Okay, opportunista, incompetent, greedy, power hungry, at traitor. May show more pa, tika muna. Traidor, my list can go on. Let's just keep it short and simple. Resign VP Sara.
Wala sila masabi, no? Ano yung mga ginawa? Ano yung ginawa ni Sara Duterte na ilabag sa batas? Para ka manawagan na mag-resign yung tao, meron ka man lang binibintangan mo man lang siya na kasi lumalabag sa batas, di ba? Nung pinag-resign natin si Gloria, kasi may Hello Garci. Nung pinag-resign natin si Erap resign kasi merong involved si Erap sa wedding. Nung pinagre-resign natin si Pinoy, pinag-resign ba si Pinoy? Yung pinagre-resign si Pinoy, kasi yung involvement sa Mama Sapano, yung kawalan niya na aksyon sa Mama Sapano, yung kanyang napabalitang involvement dun sa panahon niya yung naganap yung yung kay Napoles. Ano na nga yun? Yung scam ni Napoles. O yun. May dahilan po kung bakit po may binibintang kayo dapat nakatiwalian kung bakit pinagre-resign ninyo yung isang opisyal. Hindi po pwedeng maganda lang si Sara Duterte. Maganda si Sara Duterte kaya mag-resign, ganun? Bobo. So yan mga kababayan, magtagumpay kaya ang kanilang plano. Naku, binoto po yan ng taong bayan at mga kababayan, tandaan po natin na mas mataas, no? Ang nakuhang boto ni BP Sara kaysa po kay PBBM. Nako po. Marami po. Ibig sabihin po, mas marami ang magagalit kapag tinuluyan niyo po dyan si BP Sara. Pero malabo namang mangyari siguro yan. Ang mas malapit mangyari, no? Yung pagbaba ni PBBM. Kasi hindi po natin alam, kung talaga bang effective, Eto, opinion lang mga kababayan, ang pamumuno ni PBBM, isipin mo mga karibin natin, bagsak po ang lahat. Maging foreign investment, ang ating piso bagsak, stock exchange, no? Bagsak po. Ang mataas lang po ay ang presyo ng mga bilihin. Ako po. Lahat pa naman tayo ewan ko lang yung iba, yung mga nagko-comment na baka hindi sila kumakain ng bigas. Hindi na siguro to bumibili dito sa Pilipinas yung mga hindi yung mga nagko-comment na against dito sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, no? I mean, nagagalit sa atin kasi pinag-uusapan natin yung presyo ng mga bilihin. Ang opinion ko lang dyan, baka hindi na kayo namimili dito sa Pilipinas. Baka sa ibang bansa na kayo namimili at dinadala nyo dito sa Pilipinas. Smuggling po ang tawag dyan pag hindi nyo pre-process ng illegal, di ba? Baka dyan kayo magaling mga kababayan. Wala tayong magagawa dyan kasi nga hindi nila ramdam. Yan yung sinasabi natin sa Kongreso at Senado. Hindi po nila ramdam ang paghihirap ng taong bayan sa ngayon. Yung pamimigay nila ng ayuda. Marami yung nag-comment na parang wala naman daw silang natanggap. Pinili lang yung nakatanggap ng ayuda. Well, anyway, hindi naman yan din makakatulong sa taong bayan ng in terms of sustainability, ba? Masustain yung needs ng taong bayan. Hindi po yan. Ang tawag po dyan ay panandalian lang. Nako po. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion at tungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.